kung hindi nyo po mapagkakatiwalaan yung Lokman, huwag nyo pong sabihin yung mga bloodline ng mga ibon nyo para wala silang idea kung ano yung mga ibon na yon. Guys, makwento ko lang, nangangarap din naman ako paminsan-minsan. So itong lugar na to, yan, yung bubong na yan, ayan, pinapangarap ko yan lagyan ng loop. Ito, so pangarap pa lang naman ngayon, pero alam ko matutupad yan. So konting sipag lang, konting malay mo manalo. So yan, bunga ito, para kabilaan yung loop ko dyan. Yan. So bakit ko naisip na lagyan ng loop to? So maganda naman yung view dito, ayan o. Ayan. Ganda yung view. Ayan, yan yung paligid ko. Maganda naman yung lugar. So magtatayo ko ng loop dito. Ayan. Magtatayo ako, tapos ang palalaruin ko lang, ako maglalaro, ako maglilipad ng mga ibon. Yung mga OFW na mga fancier. So yan, mga OFW na fancier. So sila lang yung gusto kong dito, yung paglaruin dito. Tapos ako na mag-handle ng ibon. So hindi ko kayang ng marami. So yung sakto lang sa capacity ng kulungan ko, tsaka yung sa budget ng patoka. So yun lang. So yan yung mga ibon ko ngayon, mga naka-viewing. Yan. Dito ko, pangarap ko ngayon dito naman yung kulungan yan. So siguro ganyan din kataas o mas mataas pa dyan. Ito, ginastos ko kasi dyan sa kulungan na to 200,000. So yan ang ginastos ko sa kulungan na dyan. So kailangan ko uling mag-ipon. Yan. So bakit mga OFW ang gusto kong maglaro o gusto kong dito, mag-loop dito o maglagay ng mga ibon dito sa akin. Ako na yung magiging loopman. Loopman na lang talaga ako. So yan, so bakit nga ba? So bakit ko nga ba kailangan, bakit ko ba naisip yung mga ganun-ganun na gumawa pa ng kulungan ng ganun na tas papali pa rin yung mga kalapatids natin na OFW. So yung mga OFW na kalapatids natin dyan, napaka-stressful dun sa ibang bansa. Lagi, marami akong nakakausap ng mga OFW. Marami akong nakakausap na ang pinaka anti-stress nila, yung makita nila yung mga kalapati nila, may naalagaan sa lugar nila, sa bahay nila o dun sa loob nila. Tanging yung makita lang nila na healthy yung mga ibon nila. O kaya kung nagpapalipad sila ng ibon, meron silang loopman na maayos na nag-aasikaso dun sa mga ibon nila na panlaro nila, na-update sila. Eto na, kada ina-update ka ng mga loopman mo o nung nag-aalaga mo, ina-update ka na lagi. O sir, eto yung gano'n natin, ganito na yung papisahan natin ngayon. Eto yung mga nakakasa ngayon, eto yung mga ilalaban natin ngayon. Tapos kailangan na natin bumili ng ring dahil etong mga ibon natin healthy. At mukhang may mga gagawin sa karera to kasi maayos kong binread tong mga to. Talagang pinagtuunan ko ng pansin yung pagbibreed nito, tapos sa pagtuturo, update, tapos sa training ng mga ibon na update mo yung amo mo na nasa ibang lugar. So masaya yun sa sa bilang OFW kasi ako naging OFW din ako dati, nagtrabaho ko ng Japan, 4 years ako na dire-diretso doon. So mahirap yung panahon na nasa malayong bansa ka tapos yung pamilya mo nandito. Ang ako dati, ang sinasabi ko sa family ko, alam nila yun nung umalis ako, o alam nila na kapag nung nandun ako sa Japan, wag niyo akong sabihan ng mga problema. Yung mga problema na kaya nyo lutasin dito, lutasin nyo na dito kung nasa Pilipinas ako nandun. Wala ako kasing magagawa kundi magtrabaho doon at magpadala ng pera. So kung sasabihan mo pa ako ng mga problema na ganito yung anak mo, ganito na yung ganito, nagtatrabaho ka doon, so
stressful yun para sa akin, o kaya para doon sa mga OFW na wala rin naman silang magagawa kundi magpadala ng pera. Alam nga naman may konting uuwi. So yung family ko, alam nila yon nung nandun ako sa ibang bansa, hindi sila nagsasabi ng problema sa akin para ako masaya ako nagtatrabaho doon, o kampante ako, o talagang magagawa mo yung dapat mong gawin. Tataas ng pinaggagawa namin mga building. So pagka-stress ka, iniisip mo yon, dami iniisip mo. So malaki yung risk na madisgrasya ka doon. So yan sila, pagka okay na, tsaka nila babalita sa akin na si ganito, pero okay na ngayon, bali okay na. So ganun yung naging setup namin. Walang problema na sasabihin sa akin pag nandun ako, dahil wala akong magagawa kundi magpadala ng pera. So yun lang sinasabi ko pagka may lalo yung mga sakit-sakit sa bata, nakaka-stress pagka nalaman mong nagkasakit yung bata tas ganito nakaka-stress yun. So sa atin sa mga OFW kagaya nun, nasa ibang bansa ka, ang hilig mo lang talaga pagkakalapati, trabaho ka ng trabaho, tapos ang maibabalita, nawala yung kalapati, namatay lahat yung mga breeder, ninakaw yung lop, pinag-interesan. Ganon yung naririnig ko. So sana all maayos yung lopman, sana all yung mga OFW natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga lopman nyo, sana hindi sila nag-i-interest dun sa mga kung ano yung ibon na meron kayo. Kasi ang dami kong nakakakwentuhan ng OFW, alam mo ang ginagawa nila, wala, ganun lang, niloloko rin talaga sila ng mga lalo na pagka alam nila kung big time yung may-ari ng ibon, o ibibreed lang nila, tapos bibenta lang nila, tapos minsan parang namatay. Ang daming stress, lalong nai-stress yung mga OFW na imbis na lang yun, stress reliever nila yung mga ibon na yan, nagiging problema pa nila bandang huli. Tapos may mga lopman dito nagpapalipad. Yung ibang di naman lahat ng lopman, so karamihan, may mga lopman kasi na sana hindi lahat na mapagmalaki pa sila. So alam ko yung mga ganyan kasi marami ako nakakwentuhan ng OFW. So sasabihin nila, wala ka bang tiwala sa akin, naalis na ako dito. Aalis ka, kita mo yung mga ibon, walang mag-aalaga, iiwan mo lagi yung mga ibon na ganyan, alam mong walang mag-aalaga kaya ka nagmamalaki. So nakakalungkot yung mga OFW natin na mga nasa ibang bansa, kinakain na lang yung pride. Sino mga mag-aalaga doon sa mga ibon? Tapos may lopman kang siraulo na ganon, na meron lang hindi gusto, aalis na. Meron lang hindi sino mag-aalaga doon sa mga ibon na yon? Kaya minsan pagka nakukwentuhan ako ng mga ganon, na parang ako doon sa mga tao na ganon. So eto pa yung sinasabi ko, guys. Kunyari, lagi ko naman to sinasabi, OFW ka, may nag-aalaga sa iyo ng kalapati dito. Ang dami kasi na OFW na magaganda talaga yung mga ibon nila kasi nga may trabaho sila, may pera sila doon. Lalo kung nasa ibang bansa, ang malaking bansa yun, mas malaki yung pera nila doon. Kung gagastusin mo sa Pilipinas, o mas malaki yung value. So ang nangyayari, bibili sila mamahaling ibon dito, ganito, bibili sila ng mga ganyan, tapos kukunin lang nung lopman o bebenta o papaanak, ibebenta ng bebenta. Parang ganun yung laging nangyayari sa mga OFW natin. So yung iba naman, ang sinasabi ito, guys, ang sinasabi ko sa mga OFW na nagpapalaga ng ibon, sinasabi ko rin to dun sa iba. Kung hangga't maaari, kung sa breeding, kung talagang bago yung lopman mo o hindi mo talaga ganun pagkatiwalaan, o nasa sayo yung kung tiwalang-tiwala ka talaga, at ganun kalaki yung tiwala mo, nasa sayo. So ang sinasabi ko lagi, wag mong sabihin yung mga breed ng ibon mo dun sa lopman. Yung lopman, siya lang yung talagang mag-aalaga, sistema. Tapos yung breeding, yung pairing mo ng mga ibon na alam mong mga mamamahalin, hindi ko na-advise na sabihin mo sa kanila. Kasi nga, ganun din naman parang mapag-iinteresan lang talaga. Napag-iinteresan lang talaga pagka alam nila na, ito galing to kay ganito. Ito galing to kay ganito. Pag-iinteresan nila yung napag-iinteresan. So hindi lahat ng lopman sinasabi ko, pero may mga karamihan na ganun ang nagiging sistema. Sino nga naman makakita sa kanila? Yung iba naman
Wala namang CCTV. Kahit na may CCTV ka, pagka gusto mong gumawa ng kalokohan, magagawan ka ng kalokohan. So, ang sinasabi ko sa nila, huwag sa kanilang bigay yung breed ng mga ibon, kayo yung mag-pairing ng mga ibon ninyo, na kung ano yung mga gusto nyong pairing. Kasi kahit naman sila mag-pairing nun, ganun pa rin yun, subok pa rin yun. So, might as well na ikaw na yung sumubok sa sarili mo. Kagaya na nga nasabi Sergio, mas meron kang fulfillment na masasayahan ka sa sarili mo na ako yung nag-pairing nito. Masaya ka na ito pala yung nagawa nung ano ko, nung yung instinct ko na ito pala yung pag-pairing ko, maganda yung nilipad nila. So hindi alam nung Lopman. So ang alam lang niya mag-alaga, mag-kondisyon ng ibon o magano, pero pagdating sa breeding, na-advise ko na kayo po yung mag-set ng mga breeder na hindi nila alam kung ano yung mga bloodline. So ang maggagawin lang nila, mag-aalaga lang sila. Ito yung mga gagawin nila. Ito yung kung alam na nila yung gagawin nila, di mas maganda na alam nila yung gagawin nila. Pero doon sa breeding, lagi kong sinasabi, kung nasa ibang bansa ka at hindi mo naman din talaga nakikita, wag mo nang sabihin sa kanila kung ano yung mga bloodline at kung kanino mga galing yung mga ibon. At hindi mo rin sila mamamonitor, baka parang parang 60-70% na yung mga Lokman na nakakausap ko yung medyo hindi maganda yung hindi maganda yung feedback, hindi maganda yung sa akin, yung laging yung isa nga na buong ata yan, buong proven team niya, lahat ng nanakaw lahat, ang binebenta yung mga ibon na hindi alam nung minsan nagpunta pa rito, tinulungan ko pa. Sabi niya, ito yung ibon ng ko kasi binebenta to kasi nga pag nabenta to, isang pair na to, ibibigay dun sa nanay ko kasi yung nanay ko nga medyo may nararamdaman o may sakit, tapos idodonate niya yan. Nung pala isa-isa na niyang binebenta yung mga ibon nung amo niya. So ako tinulungan ko pa, nagbigay pa ako ng parang 3,000 ata kasi nga ako. Sabi niya, pahiram naman ng ganito kasi nga yung nanay ko, kasi walang problema. So, nung lumabas nga nung ilang mga so ang nangyari pala, nagnanakaw lang yung mga ibon. So ako, wala akong yung 3,000, malaki pa rin yun kahit pa paano, pero okay lang. Sila na yung magdadala nun, wala namang kaso sa akin yun. So ganun yung mga nangyayari. Pag alam nung Lopman, lalo na kung hindi nyo po mapagkakatiwalaan yung Lopman, huwag nyo pong sabihin yung mga bloodline ng mga ibon nyo para wala silang idea kung ano yung mga ibon na yon. So pagparisin mo lang, pagparisin mo lang ganun, tapos ikaw yung nakakaalam ng breed ng ibon mo. So pagka tumira yung ibon, di alam mo sa sarili mo, ibon niya to, ganito, nasa record ko to, ikaw yung magre-record. Pero sila mag-aalaga lang talaga. Kaya naman natin na kinuha na Lopman para talaga mag-alaga. Pero sa breeding, gawin niyo na po yung yung ikaw na mismo ang gumawa para dun sa breeding. So ganun lang yun yung sinasabi ko. Kasi ang daming manloloko na Lopman. Hindi po lahat, hindi ko nila lahat. Marami po talaga, pero hindi ko nila lahat. Kaya nga minsan niisip ko na parang wala silang mapagkatiwalaan na ibang mag-asikaso sa ibon. Sabi ko, niisip, yung pangarap ko rin yan na pag nakagawa ko ng kulungan dito, makapaglagay sila ng mga ilang pirasong ibon dyan, so lilipad, malalaman nila, update lahat. Ganun ako, pagka meron akong update ko, lagi kong ina-update kasi yan lang yung katawaan ng mga OFW natin na mga fancier, yung makita nila yung ibon na nila na nandiyan pa, training, lumilipad, lumalaban sa race. So masaya na sila sa ganun. Kung pera naman, ang daming pera doon. Kaya nga sila nandun para sa pera, para sa pamilya. Kasi kung dito, mas malaki yung kita doon kung magtatrabaho ka doon, kagaya sa akin, nagtatrabaho ko doon, so malaki yung kita ko doon, nandun ako sa Japan. So ayun, yun lang yung mapapayo ko. Naisip ko lang to, siguro balang araw magagawa ko kasi ako pagka meron akong pinagtuunan ng pansin na gusto kong gawin, so nagagawa ko, wala akong hindi nagagawa. So sana balang araw hindi pa ngayon, pero unti-untiin ko ng pag-ipunan. So gagawa uli ako ng lopo para maglipad diyan yung mga
fancier natin na nasa ibang bansa. Kahit ilang piraso lang kasi hindi naman ganun kalaki yung lugar ko. So para pang pampasaya lang do sa mga natin, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. So guys, yun lang yung pinapayo ko sa inyo yung mga Lopman sila. Kung ako may mga nagpalipad, di ko alam kung ano na dyan yung mga ibon ko tsaka yung mga ibon na nagpalipad. Di ko na wala akong hinihingi na kahit anong record, basta bahala kayo dyan pagdating ng oras o kanino to ibon, gato gano. Di sa'yo yan. Gusto mo kunin ibon mo, kunin mo. Gusto mo lipad natin, lipad. Ako puro lipad talaga ako kasi gusto ko lagi naglilipad ng ibon. So ganun lang yung patakaran ko dito sa Lop. So guys, ingat kayo lagi diyan, lalo na yung mga OFW natin na fancier. Ingat kayo lagi diyan at God bless you all. What's up mga ka-ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin.